Madalas, may mga pangyayari talaga sa buhay ng tao na hindi natin kayang panghawakan. Ito'y mga pangyayari na kung saan hindi lang babaguhin ang ating pagkatao, kundi maging ang mga bagay na ating pinaniniwalaan. Magandang buhay sa lahat. Ang kwentong ibabahagi ko ngayong araw ay buhay at karanasan ng ating bida na pangangalanan na lang nating Sara. Walang eksaktong taon sa lugar ng Capiz. Si Sara ay nag-iisang anak ni Tina at Dante. Batid sa pamilya na ang lugar nila noon ay hindi ligtas para sa tao. Halos lahat ay lumikas na gawa ng hindi mapaliwanag na mga kaganapan. Dahil sa labis na pag-alala ng mga ito, pinatiran ang anak sa tiyahin ng ina na si Alicia. Nakapag-asawa ito ng taga Maynila, kaya doon na din nanirahan. Bagaman hindi maiwan ni Nanay Tina ang lupaing minana pa ng mga magulang, minabuti niyang huwag kalakhan ng anak ang lugar. Mas mapapanatag daw ito kung ilalayo nila ang anak. Buo na ba ang pasya mo, Tina? Sumama na lang kaya kayo. Ibenta nyo na lang ang lupain. Alam mo naman ni isa sa mga kamag-anak natin na wala na nang natira sa lugar na to. Magiging maayos kami dito, Tiya. Si Sara ang inaalala namin. Magiging makitid ang mundo para sa kanya, kaya pakiusap. Payon ang bahala sa kanya. Huwag kayong mag-alala. Magpapadala kami ng sustento para sa kanya. Tina, hindi usapin ang pera sa lagay na to. Aba, ikaw na lang ang natitirang pamilya ko. Niyakap ang pamangkin na wala ding nagawa kundi respetuhin ang pasya. Ayaw din itong maiwan ang mga alaala ng yumaong nilang magulang. Lumipas ang taon, naging maayos naman ang kalagayan ni Sara. Malayo man sa mga magulang ay napunan naman ng Lola Alicia niya ang pagmamahal bilang isang tunay na magulang. Samantala, ang nanay at tatay ay yumabong ang negosyo. Sa kabila ng kaganapan sa lugar, pinili nilang maging positibo. Pinili nilang gawan ng paggawaan ng asin ang buong lugar. Nilibot nila sa kabuuan ng lupain ang mga kwadradong pinapatuyuan ng asin. Kunting description lang sa lugar. Malapit ito sa dagat kaya mas madali sa kanila ang pagkuha ng tubig dagat at naging maayos naman ang kalakaran ng kanilang negosyo. Sa di inaasahang pangyayari, mahigit 20 taon na pagkawalay sa magulang ni Sara na pagdesisyonan ng dalaga ang umuwi. Ang masaklap dahil sa di inaasahang pagbubuntis at walang kasiguraduhang relasyon na pag-isipan niyang kitain ang mga magulang. Panahon na din para makita niya ang mga taong pinanabikan niyang makasama. Hindi na din ito napigilan ng lola na bumalik sa pinagmulan dala ng sitwasyon at kahilingan nitong kailangan niya ng pangunawa at kalinga ng isang ina. Tanghaling tapat ng dumaong ang ruro na sinakyan nito sa Kalibo. Ilang sandali na lang ang binyahe niya at makikita niya na ang pamilyang matagal nang hindi niya nakasama. Manong, alam mo po ba ang lugar na to? Sabay abot sa driver ng address na nakasulat sa maliit na papel. Ito ang address na ibinigay sa kanya ng kanyang Lola Alicia. Nako ining, hindi kami aabot sa lugar. Kung gusto mo ipapahalam namin sa welcome tapos sumabay ka na lang sa habal-habal. Papasok pa ituwi, saka delikado ang lugar na to. Kung hindi mo mamasamahin, sino ang pupuntahan mo dito?
Sige na, doon ka na umupo sa unahan. Ako na mismo ang magtuturo sa'yo. Ako nga pala si Ridan. Ganun po ba? Uuwi po kasi ako sa bahay ng mga magulang ko. Lumaki po ako sa Manila. Magbabakasyon lang po sana. Mahaba ang naging kwentuhan nila habang nasa biyahe. Medyo malayo pa kasi ang tinakbo ng jeep mula Kalibo hanggang Capiz. Hindi nabagot ang dalaga sa biyahe dahil makwento ang driver. Napag-alaman niya ding hindi naman sila nagkakalayo ng edad. Kaya sa maikling panahon, nung malapit na siyang bumaba, nagkapalitan pa sila ng numero ng cellphone. O paano? Dito ka na. Nakita mo na yung sityo na yan? Pakiusap, mag-ingat ka ha. Siya nga pala, pag kailangan mo ng tulong, tawagan mo lang ako. Maraming salamat. Pwede ko na bang lakarin? Parang malapit na lang din naman, di ba? Pwede, pero mas ligtas kung sumakay ka sa habal-habal. Bumaba na lang si Ridan para alalayan si Sarah. Wala naman gaanong pasahero nung mga oras na yun, gawa ng pauwi ito para mananghalian. Para mapanatag ang kalooban ng binata, ihinabilin niya sa isang tricycle driver si Sarah. Manong driver, sa may asinan daw magpapahatid. Kung pwede, ihatid yun na po hanggang sa pinto ng bahay nila mismo. Nako, iha parang kailayo ng pinanggalingan mo Sa asinan ka mo. Paalala lang ha, delikado ang daan patungo doon lalo na kung dayo sa lugar. O siya sige na, sumakay ka na at ako nang bahala sa'yo. Kilala ko yung may-ari ng asinan, si Dante at si Tina. Napatingin ang dalaga kay Ridan, indikasyon na nagpapaalam na siya. Nung mga oras na to, pawang ang tinginan at ngiti na lang ng dalawa ang nagkakaunawaan. Lumipas ang 20 minuto, natuntun niya ang bahay ng mga magulang. Akmang magbabayad ito sa driver pero hindi ito tinanggap, gawa ng mabait daw ang mga magulang nito at walang kaso kahit hatid sundo pa na walang bayad. Sige na iha, ikamusta mo na lang ako kay na Tina at Dante. Saka magmadali ka na kahit terik ang araw, may mga jablong gumagala dito. O siya sige, mag-ingat ka ha. Habang papasok sa lugar, hindi niya maiwasang mamangha sa mga asing namumuo sa bawat kwadro na binabagtas niya. Kay liit ng mga pilapil na dinadaanan, may ilang dipa lang ang layo nang masipat niya ang dalawang may edad na nakatambay sa terasa ng bahay. Tumayo ang mga ito nung makita siyang bigat na bigat sa mga dala. Anak? Sarah? Dante ang anak natin. Tumakbo ang mga ito para salubungin si Sarah. Humagulgol pa ang ina habang yakap-yakap siya. Nang biglang may kung anong huni silang narinig mula sa itaas. Tina, hindi ligtas. Sige na, madali ka na. Ipasok mo ng anak mo. Wala talagang pilipiling oras sa mga halimaw na to. Tara na anak. Hindi ka man lang tumawag na darating ka. Hindi man lang kami nakapaganda ng ama mo. Hindi ka man lang namin nasundo. Ayos lang ho, Nay. Pagpasensyahan nyo na po kung hindi man lang ako nag-abiso. Biglaan lang kasi. Nagpatuloy ang kanilang usapan sa loob ng tahanan. Sinarado lahat ng pinto, maging ang mga bintana. Animoy may nararamdaman silang banta sa paligid. Sa pagpapatuloy ng kwento, wala namang sama ng loob ang dalaga sa mga magulang. Sinikap naman ng mga ito na gampanan ang kung anumang obligasyon para sa dalaga. Nakwento naman po lahat ni Lola Alicia sa akin. Wala po kayong dapat ipag-alala. Nauunawaan ko naman po bakit niyo po ako pinadala sa Manila. Pero gusto kong lang po talaga kayong makasama ngayon. Maraming salamat anak kung nauunawaan mo ang naging pasya namin ng ama mo. Tsaka,
May iba ako? May iba bang rason bakit ka umuwi? At bakit pumayag ang lula mo na umuwi kang mag-isa? Kahapon lang nakatanggap kami ng tawag ng lula mo pero hindi ko ito nasagot gawa ng signal dito sa atin. Pawala-wala. Ang sa akin lang, delikato ang lugar na to lalo pa kung matiktikan tayo ng mga... Naudlot ang pagsasalita ni Nanay Tina nang may kumatok sa pinto. Yung animoy gigibain na ang pinto sa lakas ng katok nito. Kinuha ng ama ang bulo na nasa gilid ng kinaroroonan nila. Sino yan? Pag hindi ka sumagot, mamamatay ka. Kuya, buksan mo ang pinto. Dalian mo. Pinagbuksan ito ng pinto nang biglang nagulat dahil sa anyo ng kapatid. Hapong-hapon na animoy hinahabol ng kung anong halimaw. Habol ang paghingang nagsalita ng isang malaking problema. Nasaantad pa ng kaunti ang Tatay Dante dahil sa amoy ng kapatid na parang ilang taon nang hindi naliligo. Delikato, bibisita kayo? Kuya, naamoy kong may punti sa bahay niyo. Pinamadali ako ni Midring papunta dito dahil may mangyayaring pagsasalakay mamaya at dito ang direksyon nila. Si Bugoy ay nag-iisang kapatid ni Tatay Dante na nakapag-asawa ng isang aswang na pangalanan na lang nating si Midring. Dahil sa pagmamahal bakit naging ganap din na aswang si Bugoy. Sila ang dahilan kung bakit naging ligtas ang mga magulang ni Sarah. Ano bang pinagsasabi mo? Sinong buntis? At saka, bakit sa salakay? Ikaw Bugoy ha? Tatamaan ka sa akin pag ako napuno sa'yo. Tay, ako po ang buntis. Aalangan na saad ni Sarah. Tumingin ang lahat sa kanya. Hindi pa masyadong kalakihan ang tiyan niya at hindi pa ito mahahalata ng mga ordinaryong tao. Mahabaging langit. Anak? Sino ang ama? Tsaka bakit? Paano ka napuntis? Diyos ko, napakadelikato ng ginawa mo. Tina, Hito. Lana pang proteksyon ito para hindi maamoy ng kung ano ang pinagbubuntis mo. Mamayang gabi, ipahid mo lang ito sa tiyan mo. May paalala ang gagawin ko pero kailangan yun ng proteksyon. Pakausapin ko si Midring na magbabantay kami. Alanganin na ang umuwi si Sarah sa Manila. Pagpabukas nyo na. Maraming salamat. Naabala patuloy namin pati si Midring. Walang anuman yun, kuya. Pero lahat ng pwedeng maisara, lagyan nyo ng pangontra. Huwag na kayong lumabas pa. Babalik ako mamaya. Tsaka, kuya, udang apo, saan ka natin ito? Kaya kinakailangan kong protektahan. Bago umalis si Bugoy, tiningnan niya sa muka si Sarah na parang inuusalan ito ng kung ano. Tinaas pa ang mga kamay at parang may kung anong guhit malapit sa tiyan nito ang ginawa niya. Napapitlag naman ang dalaga na para bang biglang gumalaw ang anak niya. Lalaki. At naaamoy ko ang magandang pangitain sa isisilang mo, Sarah. Kaya marami ang magangad na mapatay ito dahil magdadala ito ng malaking banta para sa lahing sumalukog sa lugar natin sa mahabang panahon. Pagkatapos niyang ihayag kay Sarah ang kanyang mga saloobin, bigla na lang siyang umalis na hindi man lang lumilingon sa dalaga. Mag-aalas 6 na nung hapon mula nung matapos ang pag-uusap at hindi na muling nagsalita pa ang mga magulang ng dalaga. Ang ama ay abala na sa paghahasa ng itak, samantalang ang ina ay abala na din sa pagdikdik ng mga bawang at hinahalo sa asin. Halos lahat ng pwedeng mapasukan ng mga masasamang nilalang ay nilagyan ng pangontra.
Nang matapos ang ina sa ginagawa, sinamahan nito ang anak sa kwarto na nooy balisa na nakakaramdam ng sobrang init kahit nakabukas pa ang electric fan. Kinuha ng ina ang lana at ipinahid ito sa tiyan ni Sarah. Minuto lang ang lumipas nang biglang may kung anong nilalang ang dumapo sa bubong. Yari sa yero kaya kunting galaw ay tumutunog ito. Pumasok na din ang ama nito sa loob ng kwarto ng mag-ina. Bit-bit ang hinasang itak. Ramdam nila ang kung anong pagyanig sa buong bahay. Sunod-sunod na pag-angil na waray may kung anong mga ninalang ang nakapalibot sa kanila. Niyakap ng ina ang anak habang ang ama ay di mapalagay sa kung ano ang nangyayari sa labas. Hindi na nakatiis nang biglang hinawi niya ng bahagya ang bintana. Sa kanyang pagmamasid, nasaksihan niya ang mga nilalang na nakapalibot na pala sa bahay nila. Pawang nakaalsa ng bahagya sa lupa. May mga nilalang na malalobo ang figura, habang ang kaharap ng mga ito ay animoy kawangis ng mga bayawak. Kahit nagpalit ng anyo ay namumukhaan niya ang kanyang kapatid na walang awang pinagpupugutan ng ulo ang mga nilalang na nagtatangkang pumasok sa pabilog na hanay na siyang nagsisilbing proteksyon sa lugar. Sobrang liwanag ng labas dala ng bilog na buwan. Dagdag pang walang mga puno o damong haharang sa mga matang nagnanais magmasid sa kabuuan ng paligid. At naghahati din at dagdag na liwanag ang mga nakapaligid na mga butil ng asin. Lumipas ang ilang oras, nakaramdam na ng kapanatagan ang ama ni Sarah. Nakita niyang sobrang lakas ng puwersang ipinamalas ng lahing pumanig sa kanila. Hindi na din siya nagtaka kung bakit sa ilang taon naging maayos at tahimik ang buhay nilang mag-asawa. Dante, alam kong nakikinig ka. Ligtas ng pamilya mo. Naway bukas sa pagputok ng liwanag, ilikas mo na ang anak mo habang nabibigyan pa namin ng proteksyon ang lugar. Sa tamang panahon, magaganap ang kung anong nakatakda. Sa ngayon, sisiguraduhin na muna natin ang kaligtasan ng mag-ina. Sa tamang panahon, kapatid ko. Ilang sandali na tumahimik ang buong lugar. Mag-aalas 4 na pala ng umaga. Sa sobrang dami ng kaganapan ni hindi na nilang nagawang umidlip. Sinunod ng ama ang sinabi ng kapatid niya. Kasama ni Tina, minabuti nitong pansamantalang samahan ng anak sa pag-uwi. Maaga pa lang nakaparada na ang jeep na kanilang sasakyan. Nagulat pang ina nung makakilala ng driver ng jeep ang anak niya. Naabisuhan pala niya si Ridan nung gabing sobrang tensyon ang lahat. Sa hindi inaasahang pangyayari, si Ridan ay pamangkin ng asawa ng tiyuhin ni Bugoy. At ito'y isa din sa nakikitigma para bantayan sila.